2 araw na nang nakalipas, winarningan ni Putin ang West lalo na ang Amerika. Ayon sa kanya, ilalagay niya ang mga weapons sa mga bansa na malapit sa Western nations. Ang pagpapadala ng Russia ng mga barkong pandigma sa Cuba sa susunod na linggo ay isang pagtatangka na ipakita na ang hukbong dagat nito ay isang global power pa rin. Matapos ang mga pagkatalo sa Black Sea, sinabi ng isang hindi pinangalanang opisyal ng US sa mga reporter, ayon sa Associated Press. Noong Huwebes, sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng Cuba na ang Russia ay nagde-deploy ng 4 na barkong pandigma sa Cuba, kabilang ang isang nuclear-powered submarine na ang mga barko ay inaasahang nasa Havana sa pagitan ng June 12 at 17. Ang Russia ay naglayag sa Black Sea mula noong 1783, ngunit ngayon ay pinilit na pigilan ng armada nito sa daungan, isinulat ng Defense Minister ng UK na si Grant Shapps. At kahit doon ay lumulubog ang mga barko ni Putin, sa linggong ito, iniulat na ginagamit ng Ukraine ang mga sumasabog na naval drone nito upang habulin ang mas maliliit na sasakyang pandagat ng Russia matapos bawiin ng Moscow ang mas malalaking barkong pandigma nito upang mabawasan ang kanilang kahinaan sa mga pag-atake. Hindi lahat ay sumang-ayon sa motibo ng Russia. Ang pagbisita ng mga barko na wala sa mga ito ay magdadala ng mga nuclear missiles ay hindi kumakatawan sa isang banta sa rehiyon ayon sa pahayag ng Cuban, ngunit sa halip ay bahagi ng makasaysayang cordial relations sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit ayon sa opisyal ng US, ang deployment ay isang pagsisikap ng hukbong dagat ng Russia na i-flex ang muscles nito sa buong mundo pagkatapos mag-suffer ng mga pagkatalo sa Black Sea. This is about Russia showing that it's still capable of some level of global power projection. Ayon sa Reuters, ang hukbong dagat ng Russia ay dumanas ng sunod-sunod na nakakahiyang mga pagkatalo sa Black Sea kung saan inaangkin ng Ukraine na nawasak ang ikatlong bahagi ng fleet nito. Ayon sa hindi pinangalanang opisyal ng US, habang inaasahan ng US ang mataas na aktibidad ng hukbong dagat at himpapawid ng Russia ngayong tag-init at higit pa sa hinaharap, ang mga deployment tulad ng sa Cuba ay nagdudulot ng mga gastos para sa hukbong dagat ng Russia, na nagpupumilit na mapanatili ang kahandaan at magsagawa ng mga deployment na may isang matandang armada. Sa isang military assessment noong Huwebes, sinabi ng think tank na nakabase sa Washington, D.C. na Institute for the Study of War, na malamang na bahagi ito ng pagsisikap na ibalik ang mga alaala ng Cuban Missile Crisis at pigilan ng US na mag-alok ng karagdagang suporta sa Ukraine. Dumating din ang deployment matapos magbanta si Putin na magpapadala ng mga long-range na armas sa mga rehiyon sa buong mundo na gustong atakihin ang mga target sa West. Samantala, sinabi ng Ministry of Defense ng Russia na ang layunin nito ay panatilihin ang presensya ng hukbong dagat ng Russia sa mga mahahalagang lugar sa pagpapatakbo ng malayong karagatan ayon sa RBC Russia. Isang American warship at isang oil tanker na maghahatid sana ng kargamento ng langis mula sa US Gulf Coast papuntang Taiwan ang inatake ng mga puwersa ng Iran sa Red Sea ng madaling araw sa Gulf of Mexico. Nakakasilaw na liwanag at nakakabinging pagsabog ang bigla na lang yumanig sa barko habang ang isang drone at ang 50 kilogram charge na bomba ay sumabog sa katawan ng barko. Bagamat hindi nagawang palubugin ang tanker, ikinaalarma naman ng mga shipping companies ng US na nagtaas ng kanilang mga bayarin sa insurance. Ang pagkaantalang ito ay nakaapekto sa pangunahing export ng langis ng US. Bagamat nananatiling haka-haka ang senaryo na ito, hindi rin ito malayo sa katotohanan. Sa katunayan, ang Latin America ay kasalukuyang nakakaranas ng lumalalang sitwasyon na maaring humantong sa ganitong pangyayari, partikular na sa Venezuela na nagiging mas malapit sa Iran. Ang bansang ito sa Latin America ay ilang dekada nang gumagamit at nag-a-assemble ng mga Iranian drones at nagkakanlong din ng Iran proxies. Pero bakit nga ba ang Venezuela?
Ang totoo nasa key location ng Venezuela na maaring banta sa mga pangunahing interes ng Estados Unidos pagdating sa kalakalan. Para maunawaan natin, mag-focus muna tayo sa isa pang lokasyon, ang Red Sea. Ang pagpuntirya sa Yemen-based Houthi sa kalakalan sa pamamagitan ng Bab el-Mandeb at Hormuz Straits ay nagkaroon ng makabuluhang epekto sa pandaigdigang antas. Ang mga shipping fees at insurance premiums ay tumaas dahilan para iwasan ng maraming kumpanya ang Red Sea. Ang tagumpay ng estratehiyang ito ay nakasalalay sa dalawang bagay: ang geographical proximity sa mga mahahalagang choke points ng kalakalan sa dagat at ang paggamit ng mga drone attacks. Ang paggamit ng drones ang nagpabago sa laro. Ang mga drones na nagsilbing mga propeller-driven cruise missiles ang dahilan kaya ganoon ang nangyari sa Red Sea. Maaari din silang maging mahalaga sa napipintong krisis ng Venezuela. Sa katunayan, maraming pagkakapareho ang Venezuela at Yemen. Una, katulad ng Yemen, ang Venezuela ay nasa strategic location kung saan malapit sa isang pangunahing global trade choke point, ang Panama Canal. Pangalawa, ang Venezuela ay ilang dekada nang gumagamit at nag-a-assemble ng mga Iranian drones at may kakayahang mag-assemble at mag-repair sa mga ito. Pangatlo, nakapag-host na ang Venezuela ng Iran proxies tulad ng Hezbollah. Ang mga pinagsama-samang ito ang dahilan kung bakit magandang lokasyon ang Venezuela para guluhin ang daloy ng kalakalan sa Panama Canal at Gulf of Mexico, pati na rin sa mas malawak na rehiyon ng Caribbean. Magkapareho rin ng ethnic type ang Venezuela at mga bansa sa Middle East dahil sa pagdagsa ng mga migrant mula sa Syria at Lebanon sa nakaraang siglo. Ang historical connection na ito ay lumikha ng magandang ugnayan ng kultura, dahilan upang ang paggamit ng mga drone ay maging malaking banta, hindi lang sa kalakalan patawid sa Panama Canal, kundi pati na rin sa mainland ng US. Dito makikita ang posibleng senaryo kung saan magaganap ang sagupaan sa Red Sea sa pagitan ng US at Iran, isang bagay na hindi malayong mangyari. Ang mga refinery ng US sa Gulf of Mexico at mga barko ng US sa Caribbean at mga dumadaan sa Panama Canal ay bigla na lamang inatake ng mga drone. Walang mga palatandaan o malinaw na pagkakakilanlan kung sino ang may kagagawan. Ganito rin ang nangyari sa Yemen nitong mga nakaraang taon. Noong 2019 may mga hindi nakikilalang drone ang umatake sa mga refinery sa Saudi Arabia na nasa 800 kilometers mula sa Yemen border. Ngayon, ang mga technologically advanced drone ay kaya nang puntiryahin hindi lang ang mga static target kundi pati na rin ang mga gumagalaw. Ang drone attacks noong 2023 sa Red Sea ay nagpapakita ng kakayahan ng mga drone na puntiryahin ang mga gumagalaw na civilian ships sa malalayong distansya. Ang SED-131, pinakamaliit, ay may reported range na 900 kilometers. Ito rin ang pinaniniwalaang ginamit sa mga pag-atake noong 2019. Ang pinakamalakas namang drone ay ang Shahed-136. Ito'y ginamit ng mga puwersa ng Russia sa Ukraine. May timbang ito na 200 kg sa launching at kayang magdala ng 50 kg warhead. Mayroon itong operational range na humigit kumulang 2,500 kilometers. Ang operational range na ito ang dahilan kung bakit nalalagay ang karamihan ng Caribbean commercial sea lanes sa banta ng pag-atake. Ang Caracas ay nasa humigit kumulang 1,200 kilometers mula sa Panama Canal, habang ang Miami naman ay nasa distansyang 2,100 kilometers. Ibig sabihin may posibilidad na maging target ng ganitong mga sistema ang mainland ng US at ang Panama Canal. Ang Caribbean ay mayroon ding ilang choke points, dahilan para magkaroon ng forced trade sa ilang mga ruta, tulad ng mga dumadaan sa Panama Canal at pati na rin ang papunta at galing ng Gulf of Mexico. Ang mga oil exports ng US ay kadalasang minimina at nire-refine sa Gulf Coast. Ibig sabihin, kailangang dumaan ng mga oil tanker sa dalawang choke points, Hilaga at timog ng Cuba. Noong 2001, ang oil-related exports ay nasa 3% lang ng kabuang export value ng US.
Ngunit makalipas ang 20 taon, noong 2021, ito na ang naging pangunahing export ng US na umabot sa 14% ng kabuuang export value. Maaari ding gamitin ng Venezuela ang kanilang impluensya sa Cuba. Nakadepende ang Cuba sa mga oil imports mula sa Venezuela bilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng isla. Bagamat mahirap para sa Iran proxies na maglunsad ng mga drone mula mismo sa isla, maaring magbigay ang Cuba ng mahalagang intelligence tungkol sa kalakalan sa Gulf of Mexico. Dalawang pangunahing dahilan kung bakit ang mga Iranian drones ay higit pa sa simpleng pagpapakita ng puwersa laban sa US. Una, ang mga drones na ito ay nasa Latin America na at ang ilan ay ina-assemble at ginagawa sa rehiyon. Noong 2012, inanunsyo ng dating Pangulo ng Venezuela ang pagtatayo ng pasilidad para sa mga Iranian drones. Sa ilalim ng kasalukuyang pamumuno ni Maduro, pinalalawak ang mga pagsisikap na ito na nagbigay sa Latin America ng sariling kakayahan na wala siya noon. Ito ang dahilan kung bakit naging mahirap ang pagpaparami at pagkontrol ng mga drones. Pangalawa, meron ng well-established proxy ang Iran sa Latin America sa pamamagitan ng Hezbollah. Ayon sa US intelligence, ang grupong ito ay matagal nang nag-ooperate sa rehiyon at kayang manipulahin ang buong komunidad ng Lebanese na naninirahan sa buong kontinente. Ito'y pagpapakita na ang Venezuela ay parang pinababang bersyon ng Cuba Missile Crisis noong Cold War. Ginamit ng Moscow ang rehiyon para i-pressure ang Washington at makakuha ng concessions. At ngayon, ginagamit pa rin ng Iran at Moscow ang estratehiyang ito. Halimbawa, noong 2018, dumating ang 2 strategic bombers ng Russia sa Caracas kasabay ng pangangailangan ng Russia ng diplomatic leverage para lutasin ang Ukrainian smoldering conflict matapos sakupin ang Crimea noong 2014. Ganito rin ang nangyari noong 2008 at 2013 kung kailan dumating ang mga bomber sa Latin America kasabay ng pagsalakay sa Georgia at pagtaas ng tensyon sa Ukraine na nagresulta ng annexation o ibig sabihin pag-angkin at pagsama sa Crimea bilang teritoryo ng Russia. Maaari ding gamitin ng Iran ang mga drones at ang kanilang impluensya sa Venezuela upang magkaroon ng advantage sa negosasyon laban sa Estados Unidos. Bagamat mukhang hindi makatotohanan na labanan ang kapangyarihan ng Amerika sa Caribbean, hindi ito ang kailangan ng Iran. Ang kailangan lang nila ay diplomatic leverage para makipagkasundo sa Estados Unidos at iyon ang iniaalok ng Venezuela at mga Iranian drones. Ang main issue ay ang Venezuela. Ito'y nasa magandang posisyon ngayon para palakasin pa ang ugnayan nito sa Iran. Ang bansa ay nahaharap sa matinding problemang pang-ekonomiya habang nawalan naman ang Amerika ng bargaining chip sa Caracas sa mga nakaraang taon. Ang Venezuela ay may malaking bahagi sa mga reserbang langis sa mundo na umaabot sa 24% ng mga proven global reserves. Noong 2010, ang bansa ay pangunahing exporter ng langis sa Estados Unidos kung saan may mga refinery ito sa Gulf Coast. Ngunit dahil sa pag-unlad ng shale oil technology at pagtaas ng US oil exports, nabawasan ang importation ng langis mula sa Venezuela. Dati ang Venezuela ay mahalagang trading partner ng US at ito ang nagbigay sa Amerika ng impluensya sa Venezuela. Sa kasalukuyang sitwasyon, para bang lumalawak ang gap na ito. Kung alam natin ang saan, ano, sino at paano ukol sa pag-atake ng drone attack sa Caribbean, ang tanging hindi malinaw ay kailan ito mangyayari. Maaring i-take advantage ito ng ilang bansa at mag-focus laban sa US.